Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ang ginagawa pong investigasyon dito po ng Kongreso, both the upper and the lower house, tungkol sa illegal pogo. Okay, so meron po tayong 4 na article dito at meron pong desisyon ang Quadcom nung kanilang last hearing tungkol sa asawa ni Roque. Ganun din po, sumagot ang asawa ni Roque dyan, no? Talagang patigasan na po ito, no? At ang Pangulo ay may kasagutan po tungkol sa ginagawang investigasyon ng Kongreso sa Pogo. At ang lower house o yung Quadcom Committee o Quadcom Committee, no? May pinasa pong resolusyon pero mukhang hindi po maganda ito. Ito ay napahapyawan natin sa isa nating live stream. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. And special shout out to all our OFWs, sa mga frontliners and our teachers, and shout out po lahat sa inyo, and may God bless you all. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Okay, simulan na po natin ito. Unahin natin ang mag-asawang Roque. Kasi po, nung last Quadcom hearing, na-cite in contempt na po ang asawa ni Harry Roque. Ito po sa balita ng Politico. House Quadcom Committee cites Harry Roque's wife in contempt. Ayan. Ang pangalan po ng kanyang may bahay ay walang iba kundi si Miss Myla Roque for failing to attend the congressional investigation. Ito po, sabi ni Congressman Paduano, move to cite Myla Roque in contempt for her failure to appear for the 3rd time. Di pa yan talaga. Dapat maturuan itong leksyon na itong mag-asawang Roque na ito. Kung hindi naman, yung walang tinatago, bakit ayaw magpakita? Di po ba? Anong tinatago ninyo? No? You are defiant, para lang kayong si Kibuloy, no? Since we have given Ms. Roque the due process, I move to cite in contempt Ms. Roque, Mr. Chairman. Quad Committee Overall Chairperson ng Surigao del Norte Representative Ace Barbers approved the motion after hearing no objection. Antipolo City Representative Romeo Acop then moved to issue an arrest order. Na contempt na, may arrest order pa. Patay, walang nag-object, di ba? Bakit ba pinapa-attend si Myla Roque? During the previous hearing, Myla Roque's name cropped up as the one who signed the lease agreement to a wanted Chinese IT expert who was hiding after the authorities raided the Pogo firm in Porac. Yung bahay nila dun sa Benguet, no? The committee earlier cited Harry Roque in contempt for not fulfilling his promise to submit copies of SALN and documents about his business dealings and tax records. Roque's wealth was being linked to Pogo operation. Pero yun, 125,000 lang ng 2017 ata yun. Biglang umangat a year after ng 125 million pesos and counting. Tapos may joint account pa siya doon kay Mr. Supranational na 3 million pesos. Grabe mga kababayan, no? Ang tindi ng mag-asawang ito, talagang partner talaga kayo, Partner in yon? Dagdagan nyo na lang mga kababayan. Now, hearing that, sumagot ang asawa ni Roque. Roque's wife denies refusing to appear before House Quadcom. Bakit hindi ka pumupunta? Bakit hindi nagpapakita? Bakit dito nagpapa-interview? The wife of former palace spokesperson Harry Roque has denied refusing to appear before the House Quadcom committee that is investigating irregularities surrounding Pogo in the country. Mrs. Roque, however, denied ignoring the committee's summon. Bakit di ka pumupunta? Nagkaroon na ng
7 and 8. May 6. Nasaan ka? Third time eh. Ibig sabihin, pinapapunta ka ng 6, 7, 8. Oh, third time, sabi ni Paduano. Parang 3 strikes, you're out. O, diba? Binigyan ka ng maraming pagkakataon. Ba't di ka makapunta? O, night in contempt ka. Ngayon, may arrest order ka. O, ito ang sabi niya, ha? Contrary to the Quad Committee's officials claim that I have failed to appear before their august body, I have actually been regularly complying with their documentary requirements. O, pinaa-attend ka nga eh. Every time I submit a medical document, the good officials always without fail ask for something else and something new, to the point that the information they require is already very intrusive and violates my right to privacy. Doon ka magpaliwanag. Bakit ka nagpapaliwanag sa media, di ba? I understand now that there's nothing could submit that they would have found it sufficient. They simply refuse to evaluate the documents on their own merit. I pray that the Supreme Court will see this for what... Abay, umakyat pa siya sa Supreme Court. Antibay, mga kababayan. Defiant na defiant. Ha? Na ako po. Nako. Diyos mio. Ha? Ito ang sabi ni ni Romeo Acop, no? Confirm seeking Mrs. Roque's medical records because lawmakers wanted to know more about her medical issues. Kasi sabi ni Paduano, yung nakita nila yung medical certificate, yung clinic, hindi naman nagpa-practice ng ganon na kiniklaim nung asawa ni Roque kung ano man yung sakit niya. So therefore, nagtataka sila. Itong clinic na to, hindi naman siya specialty doon. Bakit doon nang sinulat na clinic? Bakit parang doon galing yung medical certificate niya? Di ba? Sabi ni Ako, pwede naman siyang pumunta at magsabi na I refuse to answer dahil ma-self-incriminate siya. Kung di siya pupunta, isa yan sa pinakamabigat sa rules namin na pwede siyang ma-cite in contempt for not respecting our investigation. Di ba? So ngayon, pumupunta sila sa Supreme Court. Ano ba yung inaantay nila? Dalawa pa eh. Kasi yung writ of amparo na deny ng Supreme Court. So dalawan pa ang inaantay nilang desisyon ng mga writ. Ibig sabihin, statement o magdesisyon ng Supreme Court. Kasi parang hinihingi nila huwag pahintulutan yung HOR na sila ay magdalhin yung mga dokumento. Yari kayo, dalawang mag-asawa, mananagot kayo kasi ang kinakatakot ni Roque, baka pag dinala niya yung SALN niya, saka yung dokumento, paano nag-increase ang kanyang wealth, malamang, mako-confirm. At baka mga kababayan, meron pang lalabas ng mga big-time personality names na maaari niyang maisangkot dun. Baka hindi lang siya, baka ginagamit lang siya, baka pon nga lang siya. Baka isa lang siya sa mga, Roque, alam mo na gagawin dito ha? Sige, ganito ang share mo. Ganon. Diba? Yari kayo mag-asawa. Sige, tago pa more. Yung PMP nga, sabi nila, nahihirapan kaming mahuli si Roque kasi parang palus. Di ba? O di kaya, merong nagtitik-tik kay Roque na alam nyo na, meron silang nilagay na spy doon sa loob ng tracker team ng CIDG ng PNP. Kasi every time daw na masusukol na, biglang para siyang si Harry Houdini. Plup! I'm gone. Parang may teleporter si Harry Roque, no? Teleport siya. Ngayon yung asawa niya, sabi nagpapagamot daw sa Singapore. Wow, talaga naman, mga kababayan. Now, speaking of spy, speaking of Pogo investigation, nung natanong po ang ating Pangulo, nung nandun siya sa Lao, sa sideline ng Lao, natanong po siya dyan, sa investigasyong ginagawa ng ating Kongreso, whether the upper or the lower house, sa Pogo investigation, sa spying, ang sabi ng Pangulo sa Manila Bulletin, we are after the truth. Marcos says more people helping in Pogo probe. Maraming gusto nang tumulong, yung magbigay ng kanilang nalalaman. During a media interview on Friday,
In Laos, the president said that people coming out to implicate dismissed Banban Mayor Alice Gu, also known as Gu Yuping, is part of the natural evolution of the hearings. Quote, well, you know, as this process has been going, more and more people are coming out of the woodwork to help us in our investigation. And this is just, I think, another one of those. O yan ang sabi niya nung sinabing about dun sa report ng Chinese spy na Xi Jinping na si Alice Gu ay isa ding low-level spy ng China. Low-level lang kasi sabi nung kasamahan dati ni Xi Jinping, low-level lang yan si Alice Gu. Kumbaga, hindi naman yung top spy yan. Kaya nga madaling nahuli. Ito pa sabi ng Pangulo, it's just the natural process. And where, of course, this helps the effort if people are willing to testify or are willing to provide information that will lead us to the truth. And that is what we are after. O yan. We want to know, or we are after the truth. We want to know the truth. Ano ba talaga ang katotohanan? Kaya nga sabi nila, the truth will set us free. Kaya ikaw, Alice Gu, aka Gu Yuping, magsabi ka na ng katotohanan. No, mas madali yun. The President stressed that this natural evolution of the hearings will also help us in the case build-up because cases will be filed, had been filed, and will be filed against them. Okay. Tapos nung tinanong po siya about Chinese spy, ito nasabi na natin dati, sabi niya, hindi ko i-address yan dito. Siyempre, ano yan, national security po yan. Kaya kayong mga reporter talaga, sometimes, pipiliin nyo yung mga tanong ninyo. If that your question concerns about national security, better hold your horses. Mga tangingot. Siyempre, sasabihin ng Pangulo, hindi ako ano sa inyo. Hindi natin pag-uusapan yan dito. No? It's up to my National Security Council, the DND, and the corresponding agency regarding our security. So, hindi pwede. Di ba? Akala nyo naman, magugoyo nyo ang Pangulo, no? Now, since usapang pogo pa rin tayo, ito po yung last article. Ito, nasabi na natin ito sa ating LS. Sabi sa Politico, game over for pogos. House leaders seek permanent shutdown of offshore gaming. Ito pong article na to, yung mga nasa Quadmen, no, yung Quadmen sa Quadcom, sila po ay nag-file ng isang bill. Ang tawag po nila is Anti-Offshore Gaming Operations Act. Will prohibit all forms of offshore gaming in the country and impose penalties for violation. Ang mga nag-file po nito, syempre si Dong Gonzales, si JJ Suarez, yung mga chairperson ng Quadcom, si Ace Barber, Dan Fernandez, Abante, M. Paduano. Kabilang dyan si Congressman Acop Pimentel, Johnny Pimentel, Luistro, Gutierrez, Ortega, Konghun, and Jonathan Kit Flores. Sila po yung mga authors. Baka marami pang sasamang co-authors dyan. So, base yan dito sa natagpuan nila, no, sa investigation nila dyan sa Quadcom. Sabi lang po dito ng authors, several raids conducted by law enforcement agencies on illegal pogo hubs reveal cases of kidnapping, illegal detention, human trafficking, prostitutions, and tortures. Further, the authorities suspect that illegal pogos are likewise involved in cybercrime, investment scams, money laundering, tax evasion, and other fraudulent practices. Kasama po dyan siguro yung lab scam. The bill also cited the report of the National Defense that some pogo hubs are being used by international crime syndicate posing a direct threat to the country. Yung bang parang siguro may sleeper cell, di ba? Quote, while banning the conduct of pogo and pogo-related activities and services comes with potential economic losses. Allowing them to proliferate comes with a long-term and much higher cost to public safety and institutional integrity. Ito po ang problema ko dito, mga kababayan, yung penalty.
ng mga violators na ito. Kasi dito, sabi nila, violators could face a jail term of 4 to 10 years. Depende po yun sa severity kasi 4 to 10 years eh. And fines reaching up to 10 million. Hanggang 10 million kasi reaching up eh. 'Di ba? For repeat offenses. Paano pag hindi repeat offenses? Paano pag first time offense lang? Magkano? Kayang-kaya nilang bayaran yung fines na yan o baka mamaya 4 years lang eh ang bilis ng panahon. Ang gawin ninyo, habang buhay na pagkabilanggo, multa ng 100 million. Oo. Beginning 100 million. Pag repeat offenses, gawin nyo na, i-multiply nyo na. Diba? Gawin nyo 1 billion. Talagang walang gagawa niyan. Ito, inaalaw nyo, napakalinient nyo eh. 10 million? Sa mag-i-illegal pogo? Kayang-kaya yan. Baka isang araw lang nakita nila yan eh. 4 to 10 years, ang bilis ng panahon mga kababayan. Baka nga, pakiusapan pa yung judge yan, tulad yung nangyari sa mga economic sabotage eh. O nahuli yung smuggler. Ha? Example lang, kasi si Chis Escudero dati, nung hindi pa siya SP, saka si Cynthia Villar, galit na galit dyan eh. Kasi may nahuling smuggler yung BOC. O, kakasuhan. Pagdating na po sa hearing, haharap na sila sa korte, hahanapin po ng judge yung nasaan yung dokumento na mag-i-implicate dito? Kulang-kulang ito. Ang sabi ng prosecutor, wala po wala na po. Di, kulang ang ebidensya, anong gagawin? Dismiss ang kaso. Mahina kasi, nagpabaya yung prosecutor, yung investigator. Kayo ba naniniwala kayo sa ganon? Alam nyo na siguro yung tinutukoy ko. Kunwari lang nawala yung ebidensya, nawala ho bigla eh. O, ano nangyari? Siyempre, nagkabigayan na. O, di lumaya yung smuggler, di uulit-ulit. Ganun ulit, pag nahuli siya, bigayan na lang. Walang mangyayari. Di po ba? Dahil nga sa lakas ng pera, nabubulag. O, kaya hindi ako agree dito eh. Dapat to lifetime ban, lifetime pagkakulong. Tapos, the maximum of how much billion of peso ang penalty. The 10 million pesos, one day lang yan. Baka wala pang ang one day, baka ilang oras lang ang 10 million pesos. Channing-chani yan. Ang sabi ni Barbers, dapat nga yan. Ano yan eh? Sabi ni Barbers, balak niya ibalik ang bitay. Bitay! Tingnan nyo ang nagagawa ng illegal pogo, sinabi nila. Kidnapping, illegal detention, human trafficking, prostitution, torture, meron pang investment scam, money laundering, tax evasion, and other fraudulent practices. May namamatay dahil sa torture, sex trafficking, pagkasira ng buhay ng pamilya dahil nalulung sa sugal. Di ba? Ang laki ng niyan sa pamilya. Pag nalulung yung isa, miyembro ng pamilya nila, wala na. Di ba? Tapos ganyan lang, 4 to 10 years, reaching up to 10 million in fines for repeat offenses. May kulang dito mga kababayan. No? Kaya nakakasar lang eh. Pagtatawanan lang yan ng mga kartel, yung mga kriminal, wala po. Kalokohan. I-amen nyo yan. No? Suriin nyo maigi. Sa bagay ito, matagal pa to. Kasi kung gustong mangyari ito, kasi ito eh. Kailangan ito, pirmahan ng Pangulo. Kailangan meron din sa Senado, probably si Senator Hontiveros ang mag-i-sponsor ng bill. Tapos pag-uusapan yan, sa Senado, pagdidipatihan sa lower house, tapos pag okay na, di ba? Nag-sign up na sila, collate that one, gagawing Republic Act. Ganun po yan. Di ba? Matagal pa ito. Kaya marami pang panahon itong nasa lower house na amend the penalty. Yun. Kung ano mang section niyang penalty nyo, you amend that. Lakihan ninyo. Gawin yung 20 to 30 years. Tignan nyo. Iiyak yung mga yan. Di ba? Huwag nyo gawing 4 to 10 years. The crimes, you said that illegal pogos will have effect in our country and to the lives of yung mga nandyan. Whether they are foreign or local. Lakihan nyo, 20 to 10 years, tapos 100 million kaagad ng panimulang penalty. Ganun. Di po ba?
O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.